Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Salamat at nakabalik ako ulit. Pero hindi natin tatalakayin si Malakay. Iba yung tatalakayin natin kasi mamaya mag-meditate tayo ng Lord's Supper natin. So, i-focus muna natin doon sa Lord's Supper meditation. Isang text lang naman po ang ating tatalakayin sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Yun naman po ang ating tatalakayin. Panalangin natin sa Panginoon na sana gamitin ito para sa Lord's Supper meditation natin. So, bago natin ipanalangin, bibigay ko muna yung outline. Unang-una, sino ba itong sino itong sinasabing he made? Parang sinasabing may ginawa parang may plano. So, unang-una, the plan. May plano. Diyan natin makukuha yun. He made. Sa dalawang words na yan. May plano dyan at nakalagay din dyan ang author. Yung he. Yung ikalawang punto, makikita natin kung may plano, dapat i-execute. Diba? So, yung execution nung plan. Nakalagay dyan, he made him who knew no sin to be sin on our behalf. May execution. Yan yung point number 2. Yung point number 3, may result. Pag may plano ka, at in-execute mo yung plano mo, gusto mong makita yung resulta. Di ba? Ano yun? So, nakalagay dyan. So that we might become the righteousness of God in Him. So, nakuha niyo yung outline ko? May plano, may execution, may resulta. Hindi katulad ng iba sa atin, katulad ko din, may mga plano lang. Minsan may plano, walang execution, pero gusto makita yung result. Ito, makikita natin. Plano, in-execute, makikita natin yung resulta. So, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Sana nga po kahit isang verse ang aming pag-aaralan ay magbigay ito ng kalakasan sa aming kaluluwa. Lalong-lalo na sa pag-aalala namin ng kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Sana po ma-encourage kami na mas lalo namin makita ang kayamanan, ang pag-ibig, ang awa ng aming tagapagligtas sa aming buhay. Pagpalain niyo nawa ang bagay na ito. In Christ's name we pray. Amen. So, tignan natin, ano ba ang plano? Well, kung babasahin natin ang konteksto nito, bigyan natin ng simula. Verse 18 na lang. Kasi mahaba itong chapter 5. Verse 18. Now, all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Verse 20, therefore, we are ambassador for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Meron ba kayong nakita dyan ng mga salita na paulit-ulit? Diba, meron, yung salitang reconciliation. Alam niyo ba yung salitang reconciliation? Pagkakasundo. Diba, pagkakaisa. Reconcile. Yung mag-asawa, nag-aaway. Si tatay at si nanay, nagbabatuan ng mga maiinit na salita. Nag-aaway sila kagabi, pero kaninang umaga nag-reconcile na sila. So, anong ibig sabihin?
Sa reconciliation, may pagkakasundo. Magkasama na sila. Pero dito, pinapahayag ni Apostol Pablo bilang isang ambassador ni Kristo. Pinapamahagi niya ang salitang pagkakasundo, pagre-reconcile. Yun ang plano, yun ang tinuturo ni Apostol Pablo. Mag-reconcile kayo. In fact, sa verse 20, yan nga ang kanyang exhortation. Be reconciled to God. Now, kung may reconciliation, ano ba ang laman nito? May pag-aaway. Hindi magkabate. Di ba? Hindi kayo magkatinginan sa mata sa mata. Pag nag-away kayo ng kaibigan mo, hindi kayo magkahulihan ng tingin. Di ba? May pag-aaway. So, sa context ng Biblia, sa context ng Diyos at ng tao, bakit kailangan mag-reconcile? Kasi nag-aaway sila. Ang tao, kaaway ng Diyos. Ang tao rebelde, kaya galit sila sa Diyos eh. Diba? Ayaw nga nila maging hari. Ang Diyos. Ang Diyos naman, dahil sa kasalanan ni Adam at ni Eve, nagkaiwalay. Kaya ang Diyos, ang puot niya, nasa tao. Dahil sa kasalanan. Hindi pwede magsama eh. Isang banal na Diyos at isang makasalanan at rebelde. So magkaaway. So kailangan mag-reconcile sila. So ang plano ng Diyos, minumungkahi ni Apostol Pablo, be reconciled to God, makipagkaisa kayo, makipagkasundo kayo, kasi yun ang gusto ng Panginoon. Magkasundo ang tao at ang Diyos. Ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Ngayon papasukan natin, unang-una, paano, so ayun ang plano, no? Ngayon, sino ba ang author nito? Base dyan sa verse 21, nakalagay, He made him. Sino itong He? Sino itong He? Kasi pag binasa mo lang na verse 21, He made him who you know sin to be sin on our behalf. Sino ba yung He made him? Ha? Ang Diyos. Sino sa Diyos sa Trinity? Hindi. Si Him yun. Ang Diyos Ama. Kasi kung babalikan natin yung verse 20, para makita niyo sa context, ano? Tignan niyo yung Biblia niyo. Sa huli ng verse 20, nakalagay dyan, be reconciled to God. Magkaisa kayo sa Diyos. He made him. Yung He nagre-refer doon sa unang verse, previous verse, na God. So ang God, ang gusto niya mag-reconcile. Plano niya yun eh. Plano niyang pagkaisahin. Gusto niya ang tao, o ang kanyang mga tao, at siya, magkaibigan. Magsama. Yun ang plano niya. Siya ang may akda dito. Grabe, no? Pero mo, ang Diyos na yung naargabyado, ginawa niya ang tao, nagrebelde ang tao, humiwalay ang tao, dapat tapos na rin eh. Pinarusahan na ng Diyos ang tao. Pero makikita natin, God made. May ginawa siya. Nag-initiate siya. At paano niya ito papakita? Mamaya yun. Pero makikita natin dyan, ang Diyos ang gumawa ng plano at tatapusin ngayon. Yung reconciliation. So, ibig sabihin nito, ang pagkakasundo ng isang makasalanang tao at isang banal na Diyos ay gawa ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao. Yan ang point doon. Hindi gawa ng tao yan. Dahil kung ito'y gawa ng tao, mali itong verse na ito. Di ba? Hindi yung may people power na nagkaisa sila at pinababa yung makapangyarihang tao sa Pilipinas. May people power 29 years na. No? Hindi pwedeng people power sa reconciliation. Kasi rebelde ang tao eh. Ayaw niya makipagkaisa sa Diyos. Ayaw nga niya sumamba sa Diyos.
Ayaw niya. So, hindi pwede ang tao. Hindi pwede ang mabuting gawa ng tao na siya ang maging dahilan para magkasundo ang Diyos at ang tao. Hindi pwede. So, kung ikaw, kaibigan, patuloy kang umaasa sa mabubuti mong gawa na basahan sa harapan ng Diyos, hindi yan ang daan ng pagkakaisa. Hindi ka magiging okay sa Diyos. Dahil sinabi dyan, He made, siya, Diyos, ang gumawa ng mga bagay na ito. So, yan yung unang-una. Siya ang gumawa. At ang plano, pagkakaisa. Ngayon, paano naman niya pinakita yung plano na yon? Paano? So, nakalagay dyan, He made Him who knew no sin to be sin. Oh, nasagot na natin kanina yung He, di ba? Yung Him, sinabi nyo, si Jesus. Alam po ninyo, kung nakita natin kanina sa verse 18 hanggang 21, ang sentro ng pagkakaisa, walang iba kung hindi si Jesus. Siya ang sentro ng reconciliation. Di ba? Verse 18, now all these things are from God who reconciled us to Himself, makikita niyo dyan, through Christ. Kay Kristo. So maliban kay Kristo, wala nang bagay o wala nang tao na pwedeng magkaisa. Ngayon, dalawang bagay ang makikita natin kay Kristo. Ano? Nakalagay po dyan, He made Him who knew no sin, number one, at sin. Paliwanag ko, no? Ano natin yung katawan natin, kasi alam ko, nahihirapan din kayo, mag-init ang panahon, pero dalawang bagay ang makikita natin kay Kristo. Siya ay walang kasalanan at kasalanan. Nakalagay niya sa text sa Bible niyo, di ba? Hindi ko alam kung paano yung Tagalog translation eh. Pero nakalagay dyan, Him who knew no sin to be sin. Ano? So yung una lang muna, Him who knew no sin. Si Jesus ay walang kasalanan. Bagaman katulad natin na tao, ano? Katawan, pag-iisip, may kaluluwa, pinanganak sa tamang panahon ni Maria, makikita natin, siya ay walang kasalanan. Siya ay bata. Lumaki, naging mature. Wala siyang ginawang kasalanan. Kahit yung mga bata ngayon, akala natin mga anghel, ano? Ang cute. Pero sino nagturo sa kanila na magsinungaling? Sino ang nagturo sa kanila na mag-manipulate ng mga magulang? Wala eh, no? Nasa buhay nila, nasa puso nila yon. Pero si Jesus, nung lumalaki si Jesus, wala siyang kasalanan. Napagdaanan niya ang lahat. In fact, siya ay kinukso ni Satanas. Pero, ni isa, hindi siya nahulog sa kasalanan. Wala ni isang kasalanan si Jesus. Philippians 2, 5, and 8. Tignan natin doon. Philippians 2, nakalagay dyan, verse 5, having this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a things to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond servant, and being made in the likeness of men, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Wala po siyang kasalanan dito na naging daan na siya ay sumunod sa lahat ng mga kautusan, kahit nasa kamatayan.
Hindi siya nagreklamo. Hindi niya nireject ang kautusan na dapat niyang sundin. Sino ba ang nagbigay ng kautusan? Ang Diyos. Si Jesus ba? Diyos. Siya ang nagbigay ng kautusan. Pero sa kanyang pagiging tao, siya ay nagpasakop sa kautusan, sinunod niya yung kautusan hanggang sa dulo ng kamatayan. Pwede naman siyang hindi sumunod sa kautusan, no? Kasi kung sino nga yung nagbibigay ng kautusan, sila yung hindi sumusunod, Di ba? Ang dami nating batas sa Pilipinas. Pero yung gumagawa ng batas, pati na yung nag-i-implement ng batas, ang ilan sa kanila, hindi sumusunod. Kasi sila yung naggumagawa, Alam nila yung batas. Pero si Jesus, hindi problema sa kanya yun. Sumunod siya. Sumunod siya sa 10 kautusan. Nagpasakop siya hanggang sa kamatayan. 1 Peter 2, 21-22. First Peter 2. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow his steps, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Walang nakitang kamalian na lumalabas sa kanyang bibig. No? Grabe, no? Ano ba yung susunod na text dyan? While being revived, he did not revive in return. While suffering, he uttered no threats, but keeping and trusting himself to him who judges rightly. Na-revive na ba kayo? Ang Tagalog ng revive? Ano pastor na revive? Ha? Ni-revive? And then lipusta, ano? Ni-revive. Being revived, he did not revive in return. Hindi siya bumalik, hindi siya bumante. Nalipusta na ba kayo? Pinagtawanan na kayo? Kinutya na ba kayo? Minata na ba kayo? Miniliit na ba kayo? Oo, di ba? Anong ginawa nyo? Masama na loob nyo? Gusto nyo bumalik? Si Jesus, nung nandun siya sa korte ni Pilato, dun sa kulungan, anong ginawa ng mga sundalo sa kanya? Kinutya, dinuruan, sinapak, sinuntok, binugbog, ginawang kakatawanan, ginawang kunyaring hari ng mga Hudyo, binigyan ng korona, ng tinik, ginawang Superman, nilagyan ng ng kapa. Pero hindi siya nagkasala. Hindi siya gumante. In-entrust niya yung mga bagay na yun sa Diyos, sa kanyang Ama. Kaya sinasabi niya ni Pedro, there is, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Hebrews 4:15. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things, as we are, yet without sin. Hebrews 4:15. Kung ano man ang dinadanas niyo mga temptation, nahuhulog tayo paminsan-minsan. Minsan nakakabangon tayo, minsan matatag tayo sa temptation. Si Jesus, nakita natin na kung saan tinempt siya sa lahat ng pagkakataon, pero wala siyang kasalanan. At pinatotohanan pa ito ng mga ibang tao. Matthew 27:3 and 4. Si Judas mismo, nung kanyang disipulo, nung siya ay kinutya o binitray, sabi niya rito, then when Judas, Matthew 27:3 and 4, who had betrayed him,
so that he had been condemned, he felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. Walang kasalanan yung ibinento. Walang kasalanan yung tao na hinuli ng mga Roman guard. Even yung sentuario o yung centurion guard, sa Luke 23 verse 47, nung namatay na si Jesus, now when the centurion saw what had happened, he began praising God, saying, certainly, this man was innocent, not guilty. Walang kasalanan. Yan si Jesus. At bakit natin binibigyan ng pansin? Kasi napaka-importante ng ikalawang bahagi. Patungkol kay Jesus. Ano ba yung ikalawang bahagi dyan? He made him who knew no sin to be sin. Sa original text po, makikita natin dyan, kung meron kayong NASB, balik natin sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, naka-italics po yung to be. Naka-italics be. Ang ibig sabihin, nakahiga yung words. Ibig sabihin, wala yan sa original. So kung babasahin natin yan, he made him who knew no sin, sin. Ito. He made him who knew no sin, sin. Parang sinasabi, kung titignan natin yan ng ganyan, si Jesus ay nagkasala. Tama ba? He made him who knew no sin, sin. Ang taong walang kasalanan, kasalanan. Tutubog may kasalanan si Jesus? Wala, kasi kaya nga binigyan natin ng oras para makita natin sa text na walang kasalanan si Jesus. Pero anong ibig sabihin ng salitang he made him who knew no sin, sin, o to be sin, kasala. Makikita natin dyan na kung saan siya po ay ginawang sin offering. Si Jesus, walang kasalanan. Sigurado yun, 100%. Sabi ng Biblia, siya ay Diyos. Dahil kung magkakasala siya, hindi na siya Diyos. Wala siyang kasalanan. Pero pag sinabi niya rito, he made him who knew no sin to be sin, siya ay nagkasala. Tagalog, siya ay ginawang kasalanan. Ano ba yung Tagalog? Ginawang kasalanan. Ibig sabihin, pag inaalala natin ang Old Testament sacrifice, yung lamb na hayop, yung sheep, wala namang kasalanan yan eh. Pero nung Old Testament, para sila maging katanggap-tanggap sa Diyos, yung kasalanan nila, ilalagay nila roon, papatong nila yung kamay nila, at yung tupa, yung sheep, siya yung i-offer sa Diyos para patayin at masatisfy yung galit ng Diyos. At yung tao ngayon na nag-offer na yun ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So, ayun. So, pagdating kay Kristo, ano ang ipinapakita nito? Ito si Jesus, banal. Ito ang tao, makasalanan. Yung kasalanan nito, napunta kay Jesus, inilapat kay Jesus, at doon sa krus ng Kalbaryo, nung huling oras na yon, dahil sa kasalanan, ang puot ng Diyos sa tao na dapat parusahan ng kamatayan, ibinuhos niya roon kay Kristo. Si Kristo na walang kasalanan, dala niya ang kasalanan ng kanyang mga tao, ang puot ng Diyos na satisfy sa kanyang kamatayan. So nakita po ninyo. So saan napunta ngayon ang kasalanan ng kanyang mga tao? Kay Kristo. Yung kasalanan nyo, napunta kay Kristo. Binayaran sa krus ng Kalbaryo.
So, yung kasalanan, hindi nawala at hindi nyo alam kung saan napunta. Pag tinanong kayo, saan napunta yung kasalanan mo? Hindi ko alam basta kung saan napunta eh. Napunta kay Kristo. Doon sa krus, binayaran ni Kristo. Kumbaga, substitution yung nangyayari. Ikaw na makasalanan, ikaw ang dapat na tumanggap ng kaparusahan ng Diyos dahil sa kasalanan mo, dapat kang mamatay. Si Jesus ang tumayo sa iyo sa krus at tinanggap ang bukod ng Diyos. Nakita nyo kung paano in-execute yung plan ng reconciliation? May plano, dapat magkaisa, magkasundo, at ang plano na yon, ganito ang mangyayari. Si Jesus na walang kasalanan, pero inako yung kasalanan ng tao niya, at sa ganon, magkaroon ng pagkakaisa. Kita nyo? Nakita natin. Sige, let's move on. Ano? He who made him who knew no sin to be sin on our behalf. Para kanino? Yung ginawa ni Jesus. Para kanino? Para sa kanyang mga tao. Our behalf. Sino ba itong our behalf? Believer? Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, diba? Tingnan natin yung letter ni Paul sa chapter 1 ng 2 Corinthians. Corinthians chapter 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God, which is at Corinth, with all the saints who are throughout Achaia. With all the saints, sa mga banal. No? Mga saints. Yung mga believers ba, saints? Yes. O yung mga saints yung may gumagawa ng mga mirakulo. At pag na-beatify sila na yung mga tinatawag na mga santo. Ang mga believer ba, santo? Hindi ata kayo sure. Yes! Mga saints, ang mga mananampalataya. Ayan ang tawag niya sa mga tao sa Corinth. Mga believers sila. Itong nangyari kay Kristo para sa mga mananampalataya, sa mga believers, sa mga saints. In fact, ang 2 Corinthians chapter 5, makikita natin dyan, ito is para sa mga tao sa verse 17 ng 2 Corinthians chapter 5. Ito yung na kay Kristo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation o creature. All things pass away, behold, new things have come. Ano ang ibig sabihin nito? Itong mga bagay nito ay may ang recipient ng ginawa ni Jesus ay para sa mga tao niya. In Christ. Ibig sabihin, may relasyon sa Diyos. Hindi lang sinasabing mga Kristiyano. Ano? Magkaiba kasi yung Kristiyano at saka tunay na Kristiyano eh. Ha? Eh, ang bansa natin, Christian country. Pero lahat ba mga Kristiyano? Hindi. Ito ay sinabi, in Christ. Ibig sabihin, may kaugnayan. Ang pagiging Kristiyano mo, hindi lang salita. Kilala mo ang Diyos. Kilala mo si Jesus. Kilala mo siya bilang isang ama, bilang isang hari, bilang isang tagapagligtas. Kaya nga, in Christ eh. At paano nangyari ito? Faith and repentance. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging in Christ, ay hindi nakukuha dahil anak ka ng isang magulang na Kristiyano. Hindi nakukuha yan dahil ang tatay mo o lolo mo o kanununuan mo ay kasama doon sa mga reformer. Hindi nakukuha yun doon. Hindi rin nakukuha dahil yung barkada mo Kristiyano, kaya Kristiyano ka na rin. No, mga bata, hindi ganun.
dapat may kaugnayan. Nakita mo ang kahinaan mo, nakita mo ang kasalanan mo, nagsisi ka, at nanampalataya ka kay Kristo. At mula noon, ikaw ay bago ng nilalang. So, ang pagiging Kristiyano, hindi lang may kaugnayan, kung hindi, sinasabi niya sa verse 17, bagong nilalang. May pagbabago. Maraming nagsasabing Kristiyano pero walang pagbabago sa buhay. Mahirap yun. So, ang tunay na recipient ng mga bagay na ito ay yung may relasyon sa Diyos at may bagong buhay. Bagong buhay. So kung wala ka nito, hindi ka dapat. Kung wala ka nito, wala kang pagpapala na ganito. Condemnation pa rin ang nasa iyo. Walang biyaya na nasa iyo. So, makikita natin mga kapatid, ang plano, reconciliation, pagkaisa, gawa ito ng Diyos, at ginawa niya ito, in-execute niya ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na kung saan yung kasalanan ng kanyang mga tao ay napunta kay Kristo. Para sa ganun, si Kristo ang naparusahan, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang mga tao. At ang mga taong ito yung mga taong binago ng Diyos na may kaugnayan sa Kanya. So, nakita niyo? Now, natin ano? Resulta. Ano ngayon ang resulta nito? Pagka ganun pa, failure ba ang ginawa ng Diyos? Failure ba ang ginawa ni Jesus? Hindi. Makikita natin na sa verse na yan. So that we might become the righteousness of God in Him. Ano ibig sabihin nun? So that we might become the righteousness of God in Him. Tayong mga mananampalataya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Galing ano? Bakit hindi ba tayo katanggap-tanggap? Ang tao ba hindi katanggap-tanggap sa Diyos? Hindi. Simula nung nagkaroon ng kasalanan, simula nung nagkaroon ng pagre-rebelde ni Adan at ni Eva, ang tao namuhay ayon sa kanyang sarili at nagkahiwalay dahil sa kasalanan. Isaiah 59:2. Because of sin, nagkahiwalay. At hindi katanggap-tanggap ang tao. Hindi tayo matanggap-tanggap. Dahil ayaw natin ng Diyos. Matigas ang ulo natin. Makasalanan tayo. Alam niyo anong nararapat para sa atin? Sa atin, mga bata, alam niyo kung anong nararapat para sa inyo? Kamatayan. Mga bata pa kayo, pero kamatayan ang nararapat sa inyo. Kami mga may edad na, kamatayan din. Hindi kayo nag-iisa, magkasama tayo. Sa punto na yan, sasamahan kayo dahil tayong lahat ay makasalanan. Hindi tayo katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Alam niyo ang gustong mangyari ng Diyos para maging katanggap-tanggap tayo? Sundin natin ang 10 utos ng perfecto. Perfect righteousness. Yun ang dapat. Kaya ba natin yun? Hindi. Kasi alam niyo, sa simula pa lamang, nung naging tao tayo, makasalanan na tayo dahil kay Adan. Sa Romans chapter 5, na pagpasok ng kasalanan, pagpasok ni Adan, na makasalanan, ang lahat ay nagkasala. Kaya ang lahat ay dapat mamatay. The wages of sin is death. Through Adam,
your sin, my sin, ano dapat? Kamatayan. Walang humahanap sa Diyos. Ni isa. Walang humahanap. O, maging katanggap-tanggap ka ba sa Diyos, no? At kahit mabait kang anak, mabait ka, masunurin kang anak, gumagalang ka, nagsasabi ka ng po at opo, hindi ka nangongopya, tumutulong ka, sa iyong kaklase, ang pagtulong mo naman, nagpapakopya ka, hindi ka nga nagpapakopya, nagpapakopya ka naman, kasi para sa iyo, tumutulong ka. Hindi yan ang daan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi. Romans 3, Romans 6, no? Romans 1, 2, and 3, chapter 1, 2, and 3, makikita nyo ang depravity ng tao. Conclusion nga, all are fall short for the glory of God. Ang lahat, kulang, bitin, hindi makaabot, hindi kaya, fall short. Ang gusto ng Diyos, 100%. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, so that we might become the righteousness of God in Him. Paano? Dahil muli kay Jesus. Bakit? Bakit kay Jesus? Na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Ay, ito naman ang kagandahan, ano? Kanina, sinabi natin, si Jesus at ang tao, yung kasalanan ng tao, napunta kay Jesus. Ano? Ayun yung kanina. He who made him sin, to sin, and to be sin on our behalf. Kasalanan. Yung righteousness naman ngayon ni Jesus, yung kabutihan niya, yung ginawa niyang 100% obedience, no? Yung buhay niya na walang bahid ng kasalanan. Andito, ito ang tao, yung katuwiran, inilapat sa makasalanan. Inilapat sa kanyang mga tao. So, ang tingin ngayon ng Diyos sa tao ng Panginoong Hesus ay matuwid. So, ang mga mananampalataya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil kay Jesus. So, hindi nangangahulugan na perfecto tayo. Di ba? Sino bang perfecto dito? Wala nang pangalan, ano? Absent yung perfecto. Hindi na siya perfect, absent eh. Hindi tayo perfecto. Nagkakasala pa rin tayo. Nasa simple nature pa rin tayo. Pero pinapakita rito, ang sino man may pananampalataya sa Panginoon, ang tingin ng Diyos ay matuwid, malinis, dahil sa katuwiran ni Jesus. Nakita nyo? Nagkapalit. Diba? Palit tayo, Panginoong Jesus. Sa iyo yung kasalanan ko, akin ang katuwiran mo. So, ang tingin ng Diyos, righteous. Kaya, pag huling araw, makikita niya, hindi yung kasalanan mo. Makikita niya, si Kristo sa buhay niya. Yung katuwiran niya. Nakabalot ka ng katuwiran, robe of righteousness ni Jesus sa harapan ng Diyos. Kung nakita nyo, ang ganda, no? Di ba? Kaya nga walang taong makakasabi na sa pamamagitan ko, magiging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Ang lahat ng ito ay kay Kristo. So mga kapatid, kung ikaw ay namatay, sa harapan ka ngayon ng Diyos, paano masasabihin o tatanungin ka ng Diyos? Tatanungin ka ng Diyos na, bakit kita tatanggapin dito sa kaharian ko? Nari, namatay ka na. Paano kita tatanggapin sa kaharian ko? Ano sagot mo? Ano sagot natin? Oh, mabait ako. God, nagsisilbi ako. Diba? Lord, do we not prophesy in your name? In your name we cast out demons. In your name we perform many miracles. In your name, nandito ako every Sunday. Yung tatay ko, kasama ko, nandito. Ganun ba sasabihin natin?
masasabihin natin, Panginoon, totoo, makasalanan ako. Wala akong ipagmamalaki sa'yo. Pero si Jesus, ang Diyos ko sa buhay ko. So, saan nakapokus? Kay Jesus. Kay Jesus. Kahit na yung pananampalataya natin, hindi natin pwede sabihin, kasi nanampalataya ko, sa pananampalataya ko kay Jesus. Hindi natin pwede sabihin, kasi pag sinabi natin yun, tayo ay tumitingin sa ginawa natin pananampalataya sa pananampalataya kay Jesus. Hindi po gano'n yun. Nasabi natin, sa pamamagitan ni Jesus, siya lahat, walang iba. Siya lahat ang gumawa para ako ay maligtas. Siya ang naghirap dito sa mundo. Lumakad siya ng maayos, ng matuwid. Sinagot niya lahat ng mga kautusan ng perpekto. Hanggang sa dulo ng kamatayan, hindi siya nagkasala. Perfect righteousness. At yan ang gusto ng Diyos. At paano natin nalaman? Ngayon nga ang tama. Kasi nag-sacrifice ang Panginoong Jesus ng isang beses lang. At hindi na naulit. Di ba? Kung pagkat tinanggap ng Panginoon ang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya yun. Hindi niya ni-reject. Kaya na magagalak tayo, merong pagkakasundo ng isang makasalanan at ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan yung Ebanghelyo. Yan ang gospel. Yan ang pagpapala. Yan ang libre na ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Na kung saan ayaw tanggapin ng tao. Nakakalungkot. Pero yan ang Ebanghelyo. He made Him who knew no sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So mga kapatid, pat ang Diyos ang nagplano, siya rin ang gagawa ng means para magawa ang mga bagay nito, maisakatuparan ang mga bagay nito, at makita ang resulta sa huli. So, ang ganda, no? He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. At ngayon, brethren, ano implication nito sa atin? Sa paglapit natin sa Lord's Supper meditation natin, ano implication nito? Pasasalamat. Pasasalamat sa kaligtasan o sa reconciliation sa bagay nito. Alam niyo kung bakit? Well, unang-una, galing ito sa Diyos. Binigay ito sa Diyos, ng Diyos. Nag-initiate ang Diyos para sa ganon ang kanyang mga tao ay makalapit sa Kanya. Ikalawa, hindi tumingin ang Diyos sa mga mabubuti nating gawa. Kasi kung ganoon ako, kulang. Kulang yung mabubuti nating gawa. Kulang yung karunungan at kalakasan natin. At hindi rin tumingin ang Diyos kung ano ang status mo sa buhay. Para ikaw ay makapagkasundo sa Panginoon. Salamat, Lord. Bagaman mahirap ako, hindi ito naging dahilan para hindi mo ako iligtas. Salamat, Lord. Na kahit walang-wala ako, alam ko, tinatawad mo ako. Alam ko, sa huling araw, makikita tayo. Alam ko, Panginoon, itong paghihirap ko sa mundong ito, temporary lang. Dahil sa kinaumagahan, paggising ko, ay iba na ang buhay ko, kapiling na. At salamat sa Panginoon. Ang isang mananampalataya, may ganyang assurance na kung saan, pag namatay siya, ay tapos na ang paghihirap din sa mundo. Kasayahan, kasarapan, kasama ng Panginoon. So, pwede, pasalamat tayo. At hindi lang yan, no? Pasalamat tayo dahil wala nang condemnation. Wala nang kapuotan. Ang Diyos sa kanyang mga tao. Ang bawat isa sa atin dito, hindi ako nagkakamali, may mga na-experience na ang isang tao na galit sa inyo o sa akin. May mga nangyari sa buhay nyo na ang isang tao na kinikilala mo na naggalit na takot ka. Di
Di ba? O may pangyayari na talagang parang ayaw mo siyang magalit. You know? Tatay mo, yung boss mo, ano? O kaya, yung asawa mo, o yung anak mo, nag-aalit sa'yo, nagkakatakot ka. Pero ito, sa huling araw, ang Diyos, sino ang makakatayo sa harapan ng Diyos pag siya ay nagalit sa'yo? Yung buod ng Diyos, sasaluhin mo yun eh. Kasi magkaaway nga ang tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. Tatanggapin mo yung buod, tatanggapin mo yung kamatayan. Hindi lang sigaw. Habang buhay, nagkaparusahan ang buod ng Diyos sa iyo. Pero salamat sa mga mananampalataya. Sa mga bagay na yun, wala. There is no more, there is no condemnation to those who believe. Kaya Pedro, salamat tayo sa Panginoon. Sa paglapit natin mamaya, sa Lord's Supper meditation natin, no, pagkain natin ng tinapay, pag-inom natin ng saro, sana hindi maging boring ito. Minsan nagiging boring eh. Lord's Supper na naman, parang wala nang effect, no? Wala nang power. Hindi. Sa mga simbolo lang yan, pero yung spiritual eye natin, may ibang dimension na nakikita. Si Jesus na ating tagapagligtas. Yung pag-ibig niya sa inyo, sa akin, nandoon. Nakabalot doon. Sa mga spiritual natin mga mata, makikita natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. So, huwag niyo makalimutan, pasasalamat sa Panginoon. And then, secondly, do not take sin lightly. Huwag po natin bigyan ng mababang pananaw ang kasalanan. Ang kasalanan na yan ang nagdulot sa atin para paglayuin tayo sa Diyos. At ang kasalanan na yan ang nagdulot para ang banal na Diyos, yung second person sa Trinity, ay ibigay ang buhay para sa kanyang mga tao. So paano yung tinitignan ang kasalanan sa iyong sa iyong buhay? Tinitignan mo ba ito ng mas mababa? O may conviction sa kasalanan? Pwede isipin nyo, si Jesus ang kapalit nun sa krus sa Kalbaryo. Kung mahal mo si Jesus, ang tingin mo sa kasalanan, dapat hindi ganun kababaw. Dapat ayaw mo nga ng kasalanan eh. Dapat iwagsik mo ang kasalanan sa buhay mo, paglabanan mo. Bagaman mahirap dahil nasa katawan pa rin tayo dito sa lupa, pero ang tanong, may paglalaban ba? May paglalaban ba sa kasalanan? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung tunay mong nakita si Jesus, ang sumalo, nag-substitute sa iyo sa krus sa Kalbaryo, huwag mo tingnan ang kasalanan na bilang isang popcorn lang din, gusto mong kainit ka agad. O cornic lang na masarap. Dapat tingnan mo ang kasalanan na mabigat sa iyong buhay. Ang bagong binigyan ng buhay ng Diyos, bagong buhay, dapat makita ang kabanalan sa kanyang buhay. Mga kapatid, madaling maging Kristiyano, mahirap ipakita ang pagiging Kristiyano. Pero para sa atin, bilang mga mananampalataya, dapat ipakita natin. Say no to sin. Say no to sin. At doon naman sa mga kaibigan natin hindi pa nakakilala sa Diyos, ano? Sabi ng Apostol Pablo, be reconciled to God. Be reconciled to God. Makipagkasundo ka sa Diyos. Dahil kung hindi, ang puot ng Diyos ay nasa iyo.
Be reconciled. Makipagkasundo ka. Paano? Lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, sana na-stir up ang aming puso sa paglapit namin sa inyo. Sana kahit na sa oras na ito ng Lord's Supper meditation namin, Lord, bigyan nyo kami ng tapang at ng lakas na makita pa namin ang kadakilaan ng ginawa ni Kristo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, in Christ's name we pray. Amen.